Binigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon na magkasama-samang muli. Pwede po ba natin kawayan ang bawat isa? Good morning, kapatid! Good morning! Welcome muli sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Sige nga po, patuloy nga po natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! We worship you, God, in this place. Hallelujah, hallelujah! Oh, Jesus, Jesus! We welcome God in you. Sige po, patuloy po natin ibigay sa ating Panginoon ang lahat ng pasasalamat na nasa ating puso. Hallelujah, Jesus! Tanggapin mo, Diyos, ang lahat ng ating pasasalamat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Sige po, patuloy po tayong umawit sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Panginoon. Pwede po ba natin itaas ang ating kamay sa ating Panginoon? At sabihin po natin yung chorus na ito na ang Panginoon ang gusto natin pangunan sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Thank you, Jesus. Banal na Espiritu, kami ay pangunahan mo. Banal na Espiritu, banal na Espiritu, ikaw ang aming gabay. Banal na Espiritu, kami ay turuan mo. Itaas, itaas, itanghal ang banal na ngalan mo. Halina sumamba, halina sumamba sa daanan ng Diyos. Pwede po ba nagmumula sa aking puso? Banal na Espiritu, kami ay pangunahan mo. Banal na Espiritu, banal na Espiritu,
salamat. Sama-sama kami, Panginoon, na magpapatulo ngayong umaga. Thank you, Jesus. Thank you, God. Lord, truly na inasam ng aming mga puso ay bigyan ka ng pinakamainam na papuri at pagsamba. Jesus. Batid ko ang kanilang paman, di ka lang kailangan, pagkat sa'yo ang lahat, hatid ko may hintong lantay, maging itong buhay ay di sa kaluwalhatian mo, gayon pa man ngayon hangad ay may alay sa'yo. Ang pinakadalisay at pinakamahal, ang pinakamahusay aking ilalaan. Buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, o tanggapin nawa'y malugod sa aming handog. Batid ko
Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede po natin awitin muli yung chorus part. Sa mas mataas na tilig, itaas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. At ibigay po natin sa Lord ang pinakadalisay. Hallelujah. Ay, at pinakamahal, ang pinakamahusay, ang pinakamahusay, aking nilalang, aking nilalang. Buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamainam, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka. O tanggapin nawa'y malugod, ang pinakadali, aming inalang, aking nilalang. Ang pinakamahusay, ang pinakamahusay, aking nilalang. Buong puso't lakas, buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamainam, sa pinakamainam ay sarap, sa pinakamainam, sa pinakamainam ay sarap, sa pinakamainam, sa pinakamainam ay sa pinakamainam, sa pinakamainam ay sarap, sa pinakamainam, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka. O tanggapin nawa'y malubos sa aking handog. Palakpak po para sa ating nag-iisang Diyos, na karapat-dapat pagdalayan ng pinakamainam na mapuri at pagsamba at pagluwalhati. Hallelujah! Oh, praise Jesus! We praise you, Father God, thank you, Panginoon, sa isang magandang umaga. Thank you, Lord. Binigyan mo na naman kami ng panibagong araw, panibagong pagkakataon na mabigyan ka namin, O Diyos, ng pasasalamat sa lahat-lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Tunay na ikaw ay mabuti, ikaw ay matapat. Hindi ka nagkukulang, laging sapat. At sapat ang biyaya mo. Nag-uumapaw pa nga po, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa babae at lalaki na muli ginather mo, O Diyos, sa lugar na ito. Lord God, hayaan mo, O Diyos, na sa oras na ito, patuloy kaming magpakumbaba sa iyo. Kung may nakikita ka, Panginoong bahid ng karumihan, sa puso na bawat isa sa aming Panginoon, patawarin mo po kami, O Diyos. Nagpapalinis po kami, Panginoon. Patuloy mo nga po, Panginoong, hugasan ang aming mga puso, ang aming mga isip. Ang dalangin namin, Panginoon, maging kalugod-lugod kami, Panginoon, sa iyong harapan, upang kami, Panginoon, ay patuloy mong magamit, upang kami, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod, Panginoon, sa iyong kaharian. Lord God, sa oras na ito, hayaan mo na yung meron kami, Panginoon, hindi ito makita mo na pilay. Sana, Panginoon, yung handog namin ngayong umaga, hindi mo ito makitang bulag. Lord, hayaan mo yung maging handog namin ngayong araw ay perfect, Panginoon, pinakamainam, pinaka-the best. Dahil ikaw ang Diyos na tunay na the best sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Lord, sa araw na ito, buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isip, sa lahat ng aming mga marinig na iyong mga salita. We are excited, we are expectant, Panginoon, sa iyong mga salita, na patuloy, Panginoon, minsan pa makakapagpabago sa aming buhay, na minsan pa, Panginoon, makakapagpalakas, Panginoon, sa aming mga nangihinang spirito, O Diyos, na minsan pa, Panginoon, makakapagpataas pa ng antas ng aming pananampalataya. Kaya, O Diyos, ang dalangin namin sa maghahayag ng iyong mga salita, patuloy mo siyang pangunahan, O Diyos. Banal na Spirito, pangunahan mo siya, O Diyos. Banal na Spirito, turuan mo nga po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, sa aming makikinig, O Diyos. Patuloy na ang anointing mo, O Diyos, sa aming speaker, Lord God, sa magtuturo, Panginoon, ay patuloy niyang mananasan upang kami na makikinig, O Diyos, ay minsan pa
maranasan, Panginoon, ang iyong kakaibang pagkilos, ang iyong kakaibang pangungusap sa aming lahat, Panginoon. Maraming salamat. Continue, Lord, to bless this service, Panginoon, hanggang mula sa start, Panginoon, up to the closing prayer. Ikaw ang siyang maglukob ng iyong banal na dugo, O Diyos, sa aming worship service na ito. Sa iyo, Panginoon, papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise. Minsan pa nga po nating palakpakan ang ating Panginoon. Praise God! Praise the name of Jesus! Ilibot niyo lang po yun yung mga paningin sapagkat nandun po yung ating kagalakan. Unay alam natin nagagalak ang puso ng Panginoon sapagkat tayo po muli ay magkakasama na sambahin ang ating Panginoon. Welcome po tayong lahat muli sa ating pong pamilya ng Jesus is Lord Church dito po sa Bawan. Even po sa ating mga kapatid na ngayon lang po natin nakasama from Durungao. Salamat po sa Lord sa buhay po ninyo. Welcome po kayo sa pamilya po na ito. Wala po tayong ibang itinataas kundi ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Ilan po ba? So ngayon po, nais ko din lang po kayong batiin ng ating, malapit na kasing ating anniversary. Excited na po ba tayo? Amen! Sabay-sabay nga po natin sabihin, Happy 42nd Anniversary! Happy 42nd Anniversary! JIL Church Worldwide! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nagbubuni po tayo sapagkat minsan pa, next week na po yun, excited po tayo sa ating pong 42nd anniversary. Glory to God. Sapagkat hindi po mahahadlangan ng anumang pong pandemya ang ating pong pagdiriwang. So bago po tayo dumako dun sa ating pong main text na ating pong pag-aaralan this morning, kagabi po nagkaroon po ng meeting ang lahat po ng mga pastors via Zoom. Like, inatinan po ito ng lahat ng mga pastors from national, central, and international operations. So, binigyan po tayo ng mga, kumbaga po ng mga details sa ating pong anniversary. So, gusto ko pong i-share sa mabilis lang po na kumbaga po na time ngayon para po tayo lahat ay patuloy na ipanalangin. At the same time, tayo po yung nag-anticipate. Bagamat ito po ay may mga restrictions, hindi po kagaya dati na talagang tayo sama-sama sa Luneta. But we praise God. Ito po yung made possible pa rin po sa biyaya ng ating Panginoon. So, binanggit po ni Pastor Bobot, ng ating pong Executive Management Board Head, na ito po yung ating ito pong anniversary natin sa JIL Church Worldwide. It is the most challenging anniversary. It is the most challenging anniversary. Kasi alam po natin na nangyari this 2020, ang dami pong mga bagay, ang dami pong mga events. Sabi nga po, there are chaos, there are disasters and tragedies na naganap po ngayong 2020. Diba? Doon pa lang po sa pagsimula po ng January, nakita po natin sa Batangas, pumutok po ang Taal, nagkaroon po ng bushfire sa Australia, nagkaroon po ng COVID-19 pandemic, marami pong namatay, ngayon po more than 40 million na ang affected ng COVID-19 at 1 million na po ang namatay. So, ito po yung challenges na atin pa rin pong haharapin ng may pagtitiwala sa Diyos. Kaya po this is the most challenging. Nakita po natin yung nangyari, affected ang lahat ng bagay, ang lahat ng mga pamilya, tumaas po ang cases ng domestic violence, maraming nawalan ng trabaho, at ang nakakalungkot po, nagkaroon po ng spiritual pandemic. Hindi lang po physical, hindi lang po health, pag tinukoy natin yung pandemya, even spiritual pandemic, ay naranasan din po natin ng mga mananampalataya. Bakit po? Kasi nga po, na yung ating mga pagtitipon, naging restricted, at dun po sa research sa US ng Barna, nagkaroon po ng post-Christian Reformation. Sa Amerika pa lang po nagkaroon po ng post-Christian Reformation. Ito po yung hindi magandang balita. Ibig lang po sabihin nun, maraming mga Christian sa Amerika pa lang, na nung kanila po maraming mga Kristiyano, sila po ay naguguluhan. Dumating po yung pandemya, may iba na silang kinakapitang pananampalataya. Pero before the pandemic, sila po yung mga mananampalataya. Pero nung nagkaroon po ng survey, marami pong mga mananampalataya ang nag-backslide because of this pandemic. Marami pong mga believers ni Jesus Christ ang no sinurvey, ang sabi nila hindi na lang si Jesus ang way. 'Di ba nakakalungkot po? Nagkaroon po ng lukewarmness. Kasi nga po nagkaroon po ng kumbaga po ng mga restrictions sa ating mga services. But praise God, dito po sa ating sa JIL Church Worldwide,
through online, tayo pa rin po yung magkakaugnay. So, nung ni-research po ito ay challenge sapagkat nakita po sa Amerika, at ito po yung reflection sa lahat ng mga churches, that the culture is now influencing the church instead of the church influencing the culture. So, meron talagang spiritual pandemic, laganap yung pag-atake ng kaaway sa ating pong kapanahunan, lalo po ngayong taong ito. But praise God, this is the most challenging. But naniniwala din po tayo na ito po yung magbibigay ng glory sa Panginoon. Tatangkain po ng JL Church Worldwide na ipakita sa Diyos na kahit po merong ganito tayong crisis worldwide, ay sama-sama pa rin tayo. Diba? All the nations of the world, tayo po ay sama-samang magbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Kaya po this is the most challenging. Kaya hinihiling po natin ang prayer ng bawat isa. This is the most unprecedented anniversary din po. Bakit? Kasi nga po, tayo po yung nakasanayan natin na tayo yung magdiriwang ng anniversary sa Luneta. Diba? Pero ngayon po, this is once in a lifetime event. Sabi nga po, ay baka ito na ang huling anniversary ng JL. Malay niyo po, dumating na po ang Panginoon. Kaya dapat pinakamainam ang ating maibigay na selebrasyon at pagsamba sa ating Panginoon. So this is the most unprecedented because alam po natin may mga new normal tayo na kinakailangan sundin. Bagamat hindi po tayo lahat makakapunta sa isang lugar to celebrate, but sa inyong kanya-kanyang tahanan via online, tayo po isosuporta. Amen po ba? Isa-celebrate pa rin natin ang kadakilaan at kabutihan ng ating Panginoon. And this is the most significant. Sabay-sabay nga po natin sabihin, significant. The most significant sa ating pong pamilya ng JL. Bakit po? Sapagkat ito rin po yung unang taon na tayo po ay ganito yung klase ng pagdiriwang natin. At the same time, ito din po yung unang anniversary na hindi natin makakasama si Sister Dory and Mayor Johnny. So, nandun po yung ating kalungkutan sa ating puso, but we will make sure na ito po yung magiging significant sapagkat nais nating mapatala sa history ng church, sa history po ng ating bansa, na merong isang church na nagtangka na patuloy pa rin iparangalan ng ating Panginoon. Kaya po ito pong anniversary ito talagang sabi nga po ito po talaga, ina-expect natin simple lang, pero kung tutuusin po, ito po yung napaka-grand. Diba? So later on, makikita natin yung mga details. And this is the most unifying. This is the most unifying anniversary. This is the most unifying na kinakailangan nating magkaisa, kinakailangan nating patuloy na ipanalangin, abutin ng bawat isa, sapagkat ito'y magiging kasangkapan ng Panginoon para pagbuklurin ang ating bansa. Naniniwala po tayo through online, maraming mga taong makakarinig ng mabuting balita. Maraming taong tatanggap kay Jesus as Lord and Savior. So yun po yung ating goal. Kaya po lahat po ng members natin dito sa JL Church, tayo pong lahat ay makibahagi sa ating simpleng kaparaanan. Diba? Yung ma-share lang natin yung link ng ating anniversary sa ating mga Facebook page, Facebook profile, yun po yung malaki ng bahagi sa atin. And this is last but not the least, this is the most urgent anniversary. This is the most urgent. Kasi nga po ang team natin ay prepare for eternity. Diba? Hindi na lamang po ito about yung ating tema, prepare for eternity. Hindi na lang po ito about growing the church. Hindi na lang po ito about yung strategies natin, but ang kinalaman na po nito ay tungkol sa ating paghahanda sa eternity. Diba? So, urgent talaga siya. Kaya nga sabi po ni Pastor Bobot kagabi, baka ito na yung hindi natin alam. Diba? Alam naman po natin tayong lahat ay naghihintay sa muling pababalik ng ating Panginoon. So, hindi natin alam, baka ito na yung huli nating anniversary, baka next year tayo po natin i-rapture niya ng Panginoon. So, hindi natin alam yung mangyayari sa mga susunod kong mga buwan. So, gawin natin yung pinakamainam, yung kanta natin, pinakadalisay na anniversary na tayo pong lahat, we will look beyond ourselves kasi it requires for us po na maging sacrificial, lalo po sa part ng nasa international operations kasi iba't iba po tayo ng time zone. So dito, 1 p.m. ang anniversary, sa kanila, sa ibang mga bansa, madaling araw, sa ibang mga bansa ay gabi, iba't ibang mga schedule, pero kinakailangan talaga magkaisa. Kasi ang magiging ating anniversary nga po, ito'y gaganapin sa Bunlo, JL Bunlo Prayer Garden. So, limited lang po yung makakadalo doon. Pero ang gagawin po natin, lahat ng mga JL churches, talaga po magpa-participate online.
At the same time, may mga members po tayo na papasok sa Zoom. Kasi ang plano po dyan, for example, ito po, binibigyan ko lang po ng details para aware po tayo sa anniversary. For example po, ako po si Brother Eddie, nakatayo po tayo sa JL Prayer Garden. So, yung mga tao po sa loob ng JL Prayer Garden, syempre practicing social distancing, sila po yung participant po na nasa loob. Sa likod ni Brother Eddie, nandun po naman yung LED screen na napakalaki. Doon naman po yung mga, alam niyo po yung sa Zoom, makikita doon yung mga square-square na meron po doong mga participants. So, ganun po yung magiging dating. And praise God, sa ito po yung live stream sa YouTube, even po sa ating channel, Light TV Network, even po sa ating A to Z. Ano po? Alam niyo po naman po yung sa ating pong Zoe Broadcasting na nakapag-tie up po sa ABS-CBN. So, doon din po ay mababroadcast. So, imagine nyo po, lahat ng mga JL people, lahat ng mga mananampalataya nagkakaisa sa ganong event, and it will reach throughout every nations, diba? So, marami po ang papagpala. Marami pong tatanggap ng pinakamagandang balita, yung pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya po palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise God! Indeed, kahit po ganito ang sitwasyon, ipapakita natin, Panginoon, merong isang church, merong body of Christ, merong mga believers dito sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa na sa araw na iyon, diba, magbibigay ng pinakamataas na karangalan sa iyo. Kaya po lahat tayo mag-participate, maging excited. So alam ko kung tayo lahat ay excited na mag-celebrate ng anniversary. So meron pa rin po tayong service sa darating na Sunday, sa umaga, pero sa pagdating po ng 1 p.m., tayo po ay sa kanya-kanya ng mga tahanan. Kaya po, ipag-pray natin yung malakas na connection. Kasi yun po yung kasi ang mangyayari po doon, si Brother Eddie, pwede po siyang, may mga ibang mga churches from different countries, saka dito sa atin po sa Pilipinas, na kasama din natin nagse-celebrate simultaneously. So, ipapakita din po sila. So, kinakailangan po talaga yung atin pong ma-implement natin na maayos yung atin pong mga technicalities nito para ito maging matagumpay. So, praise God po. Palakpakan nga po natin muli ang ating Lord. Praise God! 42nd anniversary na natin. Diba? Kung ito na yung pinakahuli nating anniversary, dahil darating na po ang Panginoon, ibigin na natin yung pinaka-the best. Kasi next anniversary natin, pag dumating ng Lord, nasa heaven na tayo. Diba? So, kaya kinakailangan prepare. Kaya nga po yung team natin, prepare for eternity. Ito yung panahon na kinakailangan maging mas seryoso tayo bilang mananampalataya. So, ngayon po sa umagang ito, tayo po ay sama-sama na pong mag-aral ng salita ng Panginoon. Ito po yung matatagpuan natin sa Luke chapter 7. Makibukas po tayong lahat sa Luke chapter 7, verse 36 to 49. Yan, Luke chapter 7, verse 36 to 49. Basahin ko po ito sa Tagalog. Ito po sabi ng salita ng ating Panginoon. Verse 36, Lucas 7. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang paa ni Jesus. Pinanasan niya ng kanyang sariling buhok. Hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Nang ito'y makita ng Pariseong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa kanyang sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, Guro? Sagot niya. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanilang higit na magmamahal sa pinagkakautangan? Verse 43, sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Tinungon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa.
Ngunit hinugasan niya ng luha ng aking mga paa at pinunasan ng mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil nakakahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit pinuhusan niya ng babango ang aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal, sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Kaya sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan pinatawad sa kanya, ngunit ang pinatawad ng kaunti-kaunti din ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na. Tayo po ay manalangin sa oras po na ito. Aming Diyos, aming Ama, nais po namin hainan ka ng pinakamainam, ng pinakadalisay na pagsamba sa oras po nito. At alam din po namin, ang pinakamainam na kapahayagan ay nais mo rin i-reveal sa iyong mga anak sa umaga nito. Lord, we pray, ano man pong hadlang sa aming mga puso, yung kawalan po ng interes sa iyong mga salita, yung pagiging tamad, Panginoon, yung pagkakaroon ng puso na hindi nakafocus sa iyo, Lord, right now we pray. Let your power, let the anointing power of the Holy Spirit be upon each and every one of us and quicken our hearts, quicken our minds to understand the revelation of your word, O God. Patuloy namin, Panginoong, pinagkakatiwala sa iyong oras na ito. Ikaw po ay malayang kumilos sa bawat isa po sa amin. Katagpuin mo po ang aming mga pangangailangan. At higit sa lahat, Lord, tanggapin po namin ang mensahe mo na may kapakumbabaan. Marami po salamat. Pinagkakatiwala po namin sa iyong oras na ito. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. And all God's people say, Amen and Amen. Malakas po na palakpak sa ating Panginoon. Welcome din po sa ating mga nakasubaybay sa ating pong live stream. Praise God. So, ang ating pong mensahe pinamagatan natin, Loving Jesus Passionately. Loving Jesus Passionately. Sabi po natin kanina, meron pong spiritual pandemic sa ating panahon. So, mahalaga pong huwag mawala sa atin yung malalim na pagmamahal sa Diyos. Kung tayo pinaghahanda sa muling pababalik ni Jesus, kinakailangan po huwag mawala yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Yun po yung part ng ating core values. Yung passionate love for God. Alam naman po nating mahal tayo ng Diyos. Sabihin nga po natin sa ating katabi, mahal ka ng Diyos. Kung ikaw ay nagpunta rito na wala kang pag-asa, nangangamba, nag-aalala, nang isabihin ng Panginoon sa iyo, kapatid, mahal ka niya. Mahal na mahal ka niya. At nais niyang sabihin sa iyo na may pag-asa sa Kanya. Kung gaano po tayong kamahal ng ating Panginoon, nararapat din lang kung ipakita natin yung ating devotion, yung ating passionate love and affection sa ating Lord. So dito po sa ating pong pag-aaralan sa maikling sandaling ito, nakita natin yung pagmamahal ng babae sa ating Panginoong Yesus. Bagamat hindi po siya pinangalanan. Kung ating pag-aaralan po yung aklat po ng Gospels, ito po yung Matthew, Mark, Luke, and John, binanggit po doon, napatala po doon sa Gospel account, ito pong tungkol sa babae, na siya po ay nagdala ng mamahaling pabangong alabastro. Pero ito pong account na ating pag-aaralan, kasi ito po yung 2 accounts. Kung pag-aaral niyo po yung Bible, meron pong 2 babae na nagpunta kay Jesus, 2 babaeng nagdala din ng alabaster jar. Pero yung isa po doon, pinangalanan siya. Ano po? Sabi po ng mga scholars, ito daw po ay si Mary. Bagamat hindi po nakatala na pangalan ni Mary, ito'y si Mary, according to the Bible scholars. Pero itong pag-aaralan po natin, ito po'y bukod na kwento. Ibig ko po sabihin, sa Bible po pala, 2 beses at si Jesus ay na-anoint ng 2 babae sa magkaibang sitwasyon. Kasi baka tayo malito, akalain natin, this is the same account of that woman na nag-offer ng alabaster jar, which is Mary. At Bethany. Sa Bethany po kasi yun ginanap. Ito naman po pag-aaral natin, ito po ay nangyari 2 days before si Jesus ay mag-alay ng buhay. Yun po namang anointing of Mary at Bethany, ito naman po ay 6 days before si Jesus mag-alay ng buhay. So ito ay separate account. Binibigyan lang po natin distinction. So ngayon po, ito po yung kwento na ating pag-aaralan sa oras na ito. Na makikita po natin, napakahalagang maunawaan na natin yung message. Ano ba yung sinasabi ni Jesus? At paano natin may papakita sa Panginoon yung ating pinakamainam na pagmamahal. Lalo po tayo malapit na nga pong
dumating ang Panginoon, naghihintay tayo sa kanyang muling pababalik. Ang pinaka dapat nating ingatan, yung puso natin ay talagang mahal na mahal pa rin ang ating Panginoon. Kasi marami pong sitwasyon sa buhay natin ngayon, pwede po itong mag-distract sa atin na mawala na yung pag-ibig natin sa Diyos. Amen? So ngayon po nakita natin ito pong setting. Basahin po natin muli. Ito po yung nangyari prior to the event, kung ating po pag-aaralan. Yung context po nito, doon po sa preceding verses, yung mga experts of the law, yung mga Pharisees, inaakusahan nila si Jesus. Ang accusation nila kay Jesus, they said about Jesus that Jesus was a glutton and a drunkard, a friend of sinners and tax collectors. Inaakusahan nila si Jesus na siya ay glutton, siya ay matakaw, siya ay umiinom. Bakit? Kasi si Jesus nakikipag-fellowship siya sa mga sinners, sa mga tax collectors. Pero dito nakita natin, ito pong mga grupo ng Pharisee na to, meron ditong isang Pharisee na nag-invite kay Jesus sa kanyang bahay. Ang pangalan po ng Pharisee, later on pinangalanan po siya na si Simon. So itong si Simon, isa siyang Pariseo, inimbitahan niya si Jesus sa kanyang tahanan. At nakita po natin, inaccept ni Jesus yung invitation niya. Diba? So nakakatuwa si Jesus. Yun pala, meron siyang nais ituro dito kay Simon. Ito kay Simon the Pharisee. It is to give us the picture of love. Ipapakita ngayon ni Jesus kay Simon, maging sa mga Pharisees na nandun din po sa event na yon, ano bang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal? Diba? Ano bang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal? So, balikan natin yung Luke chapter 7 verse 36. Later on, dito sa part ng ating message, makikita natin how to love Jesus passionately based on this passage. So, dun po sa Luke chapter 7 verse 36, kayo lang po ay dadaling ko dun sa mismong kwento. Babaybayin natin yung storya. Luke 7 verse 36, i-flash nga po natin dyan. Sabi po dyan, when one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table. So, sino po dito nakakita ng picture ng Last Supper ni Da Vinci, yung painting? Diba? Diba dun po nakabupo ang mga disipulo, dun po ay may table, may chair. Pero hindi po yung totoong picture nitong klase ng pagtitipong ito. Sa panahon po kasi nila Jesus, wala naman po talagang table doon. Wala naman po talagang chair. May table, pero hindi yung kagaya ng table na nakadepict po doon sa painting na talagang mataas. Tapos yung usual table, usual dining table. Sa panahon po nila, ang table ay mababa. Mababa po ang klase ng table po na yon. At alam niyo po, pinapahalagahan ng mga Israel sa kanila pong kultura, yung hospitality. So, nung nag-invite po si Simon kay Jesus, kasama po ni Jesus yung mga disciples, at the same time, meron din po mga Pharisees na nandoon. Ang nangyari po, umupo si Jesus, nakasalampak lang po sila, nandun po sa table, reclining. So imagine nyo po, wala po silang upuan talagang matataas, kagaya na inuupuan nyo, sila po ay naka-recline sa table. So meaning to say, mahalaga sa kanilang custom na kapag may bibisita, kinakailangan po may i-offer kasi naman po yung host ng planggana. Di ba iba sa kanila? Sa atin ba ganon? Hindi po sa atin ganon, di ba? Kapag may bumisita ba sa inyo, ano po, magdadala kayo ng planggana? Hindi po, di ba? Pero tayo po mga Pinoy, we are also known being hospitable. Sa kanila pong kultura, kapag po may bumisita sa kanila, kinakailangan may mag-offer ng basin. May tubig po yon at huhugasan ng paa ng mga host para doon po maghuhugas ng paa. Kasi yung mga paa naman po nila, alam natin, nakasandalyas lang sila. So mahalaga po pagkakain, hindi lang po kamay ang hinuhugasan, pati paa. Kasi imagine nyo po, sila po yung magkakaumpok doon. So, nare-reach din po ng paa nila yung table. Diba? So, ganun po yung picture. So, kinakailangan talaga maghugas din sila ng paa. So, ang custom po sa kanilang panahon, bilang part of being hospitable, mag-offer ng basin para po hugasan ng paa ng mga hosts, ang mga guests. At the same time, mag-offer din po ng oil para naman po sa ulo. So, kapag may bumisita, kinakailangan may offer din ng oil para sa ulo. At the same time, as respect, as reverence ng host sa guest, ihahalikan po nila yon as part of reverence. So dito nakita natin, walang nangyaring ganon.
Hello? Nung inimbitahan po ni Simon si Jesus, walang basin, walang reverence, wala din pong oil. So, atin pong baybay ng kwento. So, yun po ang kwento. Sila po ay nandun na sa table, naka-recline po sila doon, at kinakailangan dapat mahugasan ng paa. So, it is very important, extremely important na maghuhugas ng paa bago kumain. So, ngayon po tingnan natin. Verse 37. A woman, yan na, in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar of perfume. Sa panahon po nila, meron pong gender segregation. Sa panahon po ng Israel, sa kultura nila, hindi basta-basta pwedeng lumapit ang babae sa lalaki. Eh dito nakita natin, hindi naman invited itong babaeng ito. Wala po siyang pangalan. Ang description ng nabayad sa kanya, siya ay una, nameless. Wala siyang pangalan. Hindi binanggit kung sino siya. Pangalawa, sabi dyan, siya ay sinful. Living a sinful life. Itong babae na ito, siya ay isang prostitute. Isa po siyang babayarang babae. Yung kanya pong kasalanang ito, ang nagiging dahilan kung bakit maraming tao umiiwas sa kanya. Yung kasalanang ito ang dahilan kung bakit siya ay kinukutya, iniiwasan, iniilagan. Yung maupuan niya, ikukonsider na marumi. Yung makausap niya, ikukonsider na marumi. And women were not permitted to eat with men sa kanilang panahon. Mababa ang tingin ng mga tao sa babae sa panahon ni Jesus. Hindi po sila, iniisip nila pag babae, walang alam. Iniisip nila pag babae, sila lang yung maghahanda, pero hindi sila pwedeng makisalo. So yun po yung context. So ngayon po, si Jesus naka-recline sa table, hanggang dumating po itong babae na ito, na hindi naman imbitado, at yung babae iyon ay meron po siyang daladalang alabaster perfume. Diba? So nakita po natin dyan, yung babae na yon, siya ay makasalanan. At ang sabi po dito sa English, binigyan po na emphasis, ang sabi po dito, a woman in that town who lived a sinful life learned. Sabay-sabay nga po natin sabihin, learned. Kanya pong nalaman, kanyang inalam, yung tungkol kay Jesus. So meaning to say, nung siya po ay nagpunta doon, sa event na yon, sa venue na yon, may alam na siya tungkol kay Jesus. Marahil napakinggan niya na si Jesus magturo. Marahil nabalitaan niya na si Jesus ay hindi ordinaryong tao sapagkat nagpapagaling ng may sakit. Marahil alam niya na si Jesus ay punong-puno ng pagmamahal, na siya bilang isang makasalanan, alam niya sa kanyang sarili na wala siyang pag-asa, pero nandun si Jesus sa bahay na iyon. At buong lakas ng loob niyang pinuntahan si Jesus. Sabi ko nga po sa inyo, ang kalagayan po niya, iniiwasan, iniilagan. Pero nandun po yung kanyang pagsusumigasig, pagsusumikap na makadaupang palad ang ating Panginoong Yesus. At nakita po natin dyan, nagdala po siya ng alabaster perfume. According to research, it is expensive, imported perfume. Yung dala-dala niya, yung pinakamainam, yung pinakamahal na pabango ang dala-dala ng babaeng ito. Sa Luke chapter 7 verse 38, so nakakasan po ba tayo sa kwento? So nasa na po yung babae ngayon? Kung nakikinig po kayo, nasa na ngayon yung babae? Nandun na po siya sa lugar kung saan si Jesus ay nandun din. Nasa bahay na po siya ni Simon the Pharisee. So ngayon po, nakakagulat na event dito, na shock ang lahat ng mga tao during that time kasi nga po, hindi naman to invited. At ito'y babae. At ito pa yung makasalanan. Ito pa yung kahihiyan sa kanilang syudad na babae. Nagpakita po sa kanila. May daladalang alabastro. Tumayo po siya sa likuran ni Jesus. Basahin po natin yung verse 38. Sabi dyan, as she stood behind him, ito po yung napalaking iskandalo. Kung sa ating panahon, pwede itong videohan, tapos ipa-livestream sa Facebook, sa Twitter. Diba ganyan po ngayon, minsan pag gusto lang po maging famous, o minsan po ay parang scandal, or yung mga bagay na unusual, binibidyohan natin, tapos nilalathala sa social media. So sa panahon nila, siguro po kung may social media, bibidyohan po nila ito para lang mapahiya itong babaeng ito. So nakita po natin sa Luke chapter 7 verse 38,
Everyone knew her reputation. At ang sabi po dyan, as she stood behind him, at his feet weeping. So yung babaeng iyon, punong-puno po yung puso niya ng pagsisisi. At the same time, yung puso niya, punong-puno ng desire na magpasalamat, desire na makalapit sa Panginoon Jesus, desire na sumamba kay Jesus. Kaya wala pong nakahadlang sa kanya. Nais niyang handugan ang Diyos ng pinakamainam. Kaya ang ginawa po niya dyan, she positioned herself directly behind Jesus. And she began to weep. Siya po ay tumangis. Bakit po kaya ganun yung kanyang puso? Kasi alam niya yung kanyang kasalanan. Kasi alam niya na siya hindi deserving. Kasi alam niya na yung pagpunta niya doon, pwede po siyang dakpin. It may cost her life. Pero nandun po yung kanyang pagsusumigasig na gusto kong makasamba sa Panginoong Yesus. Ito yung Jesus na naririnig ko na pag siya ay nagtuturo, may pagmamahal. Ito yung Jesus na pag naririnig ko, may pag-asa, nagpapagaling ng may sakit. At ako bilang isang tao, isang babaeng makasalanan, kinakailangan ko magbigay ng parangal sa Panginoong Yesus. So, ganun yung kanyang puso. Kaya dala-dala niya po yung mamahaling alabastro. Alam niyo po yung alabaster jar na yon? Imagine niyo po siya. Yung alabaster po yun po ay klase po ng materyales kung saan nandun po yung pabango. Kapag po bubuksan yung pabangong yon, kinakailangan basagin. Wala pong any other way na buksan yung pabangong yun, kundi basagin. So, kanya pong hawak-hawak yung pinakamahal na yun na pabango. At dadalhin niya kay Jesus. So ito po yung malaking iskandalo, nakikita ng mga Pariseo, nakita ni Simon the Pharisee, maging ng mga disciples, at ang sabi po dyan, siya ay tumayo. Basahin nga po natin sa Tagalog, sa Luke chapter 7 verse 38. Ang sabi po dyan, Luke 7 verse 38, lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang paa ni Jesus. So umiiyak siya, tumatangis po siya. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Ito po yung nakakahiyang pangyayari sapagkat sa kanilang kultura, pati yung buhok, hindi po yung pwede basta na lang po ilugay. Yan po yung naka-turban po siguro sila. At kapag po yun po yung naalis sa babae, pwede po silang dakpin. So ngayon po itong babaeng ito, yun yung kanyang kaparaanan para ipakita, iparamdam yung pagmamahal niya sa Panginoon Jesus. Maging yung kanya pong buhok ay ginamit po niya para po punasan ang paa ng Panginoon Jesus. Imagine niyo po, kayo po ay naroon. Diba? Grabe po yung pagmamahal. Grabe yung pagmamahal ng babaeng ito sa ating Panginoong Jesus. At alam niyo po, bawal din pong haipuin ng babae ang lalaki sa panahon na yun. Pero nakita natin, nandun yung kanyang pagiging desidido. Na bagamat bawal, meron pong mga restriction, bawal sa kanilang law. Pero dahil yung kanyang pagmamahal ay nag-uumapaw, at marahil iniisip niya, wala nang ibang pagkakataon pa, marahil, igagrab ko na yung opportunity na to. Kapag po pala mahal na mahal natin ang Panginoong Yesus, we will take risks. Diba sa kanya pong paraan, nag-take siya ng risk. Sa kanyang paraan, hindi siya kumbaga po siya ay nag-atubili na gawin yung kanyang pinaka-best effort para lang po maparangalan ng ating Panginoon. Kasi ganun po niya kamahal ang ating Panginoon Jesus. Nandun yung kanyang best way na ma-express yung kanya pong worship sa ating Panginoon. Bagamat nag-violate po siya ng law. So ngayon po nakita natin dito, hinalikan niya ang paa ng ating Panginoong Jesus. So imagine po ninyo, humahalimuyak sa bahay na iyon ang pabangong alabastro. At higit na humahalimuyak yung pagsamba ng babaeng iyon. Na mahal niya si Jesus. Sapagkat alam niya si Jesus ay kayang patawarin ang kanyang mga kasalanan. So sa mga taong nandoon, sila po inisip nila, kahihiyan sa bahay namin na mangyari ang eksenang ito. Pero si Jesus po, nagagalak yung puso niya. Hindi niya po ni-reject yung pagsamba ng babaeng ito. Sapagkat tama ang motibo ng puso ng babaeng ito. Ganon din po sa atin. Alam niyo po, sa tuwing tayo sumasamba every Sunday, nawa makita ng Panginoon talaga sa atin yung puso na, mahal ako ng taong ito.
Diba? Pinapahalagahan ako ng taong ito. Nais niya akong sambahin. At kapag ganun po yung puso natin tama, humahalimuyak po yung ating pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Praise God. So nakita po natin yan. Next, tignan po natin. So yun na po ang nangyari. Binuhusan niya po ng pabango ang paa ng Panginoon Jesus. Umiiyak siya. Nakita niyo yung kanyang kaabahan. Acknowledge po ng babae ito na si Jesus ay Diyos. Acknowledge ng babae ito na siya ay karapat-dapat na sambahin. Ina-acknowledge ng babae ito na hindi siya ordinary tao lang. Kung sino pa pong hindi imbitado. At kung sino pa po yung intruder lang po sa event na yun, siya pa yung nagbigay ng mainam na pagtanggap kay Jesus. Kasi si Simon, hindi niya po nabigay kay Jesus yung right reverence bilang kanya pong host. Sa Luke 7 verse 39, when the Pharisee, yan na, who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Diba sabi ni Simon, paraphrasing, kung talagang propeta itong si Jesus, dapat alam niya. Sino ang kausap ni Simon dito? Yung sarili niya. Diba sabi ni Simon, kung talagang propeta itong si Jesus, dapat alam niya na yung lumalapit sa kanya ay isang makasalanan. At dahil makasalanan ng babae, dapat hindi niya tinatanggap ang ginagawa ng babae sa kanya. Dapat pinapadakip niya na. Dapat nire-refuse niya na. Alam niyo po si Jesus, nabasa niya ang iniisip ni Simon. Diba? Tignan niyo po ninyo dyan. Sabi dyan, Jesus answered him. Kaya alam ni Jesus yung iniisip ni Simon. Siyempre, mababasa niya dahil siya yung nga po yung Diyos. Sa verse 40, Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher, he said. Yan na, nagkwento na po siya. Two people owed money to a certain money lender. Babasahin po sa verse 41 sa Tagalog. Sinabi ni Jesus, may dalawang taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang ikalawa. So meron pong dalawa. Nagkwento si Jesus ng parable. Simon, halika rito. May kukwento ko sa'yo. Sabi niya, merong dalawang nangutang. Doon sa pinagkakautangan, yung isa nangutang siya lang, ang sabi dyan, 50 salaping pilak. Yan. 50 salaping pilak. Yung isa naman, 500 salaping pilak. At ngayon po, dahil mabait, yung nagpautang, hinayaan na lang po. Pinatawad na sila sa kanilang utang. Ngayon, ang tanong po ni Jesus, na hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang higit na nagmamahal sa pinagkakautangan? Verse 43. Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama po ba? Di ba ganoon naman talaga? Kung mas malaki yung utang mo, sinabi po ng pinagkakautangan mo, sige, okay lang. Hindi na kita sisingilin. Di ba, mas mamahalin mo yung taong yun. Mas igagalang mo siya. Mas magiging mabait ka sa kanya. Ganun po yung kwento ni Jesus. Nagbigay siya ng halimbawa. Sa verse 43, tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig. Diba? Ang sabi po ni Jesus, ngunit hinugasan niya ng kanyang luha ang aking mga paa at pinunasan ng mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya, wala na pumasok ay hindi tumigil ng kahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya, ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. So nakita natin doon, ganun pala ang dahilan. Kung bakit pala itong babaeng ito, grabe yung pagmamahal niya kay Jesus. At pinakita niya sa pamamagitan ng kanyang act of worship. Ay dahil po, alam niya sa sarili niya na siya'y makasalanan, na tumanggap lang ng biyaya at kahabagan sa Panginoon. Kung maalam lang po natin, di ba, kung gaano po tayo napakamakasalanan, iba yung klase ng pagmamahal mo na ibibigay sa Panginoon. Kung alam mo lang kung saan ka pinulot ng Panginoon, kung ano dapat yung ating kahihinatnan nung hindi si Jesus ay nag-alay ng buhay sa atin. Kung hindi si Jesus nag-alay ng buhay sa atin, papahalagahan mo ngayon siya higit sa buhay mo. Hello? Yun po yung lesson na nakita natin dito. Ano po yung mga lesson? Number 1, how to love Jesus.
fervently or passionately. Number 1, you must realize your great debt. You must realize your great debt. When we say debt, it means utang. Ma-realize mo, may malaki ka palang pagkakautang. Ano yung pagkakautang natin? Lahat tayo nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Pag na-realize mo, kagaya ng babae ito, na-realize niya na siya pala hindi deserving. Na siya pala yung makasalanan. Kaya po nagawa niyang mahalin ng Panginoong Yesus. Tayo po, bilang mga mananampalataya, matagal na po tayong mananampalataya. Yung ilan po sa atin, matagal ng mananampalataya. Yung iba po, bago pa lang. Kung minsan po, tinitake natin yung ating salvation lightly. Ako'y Kristiyano na, ako'y papunta ng heaven. Pero kung maunawaan natin, ano yung pinambayad sa'yo? Yung banal, walang batik na kasalanan ng dugo ng Panginoong Yesus ang pinambayad sa atin. Yung buhay mo na dapat mapunta doon sa kapahamakan, yung buhay mo na mapunta sa impyerno, yung buhay mo na mapapahamak, ikaw at ako'y kinubos ng Panginoong Yesus sa ating pagkakautang. Pag na-realize mo yon, grabe yung pagmamahal mo sa Panginoon. Kaya po pag pinag-usapan natin yung salvation, dapat nandun pa rin po na kumukurot pa rin sa puso natin. Pag pinag-usapan natin yung about cross, yung pagkapako ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pag pinag-uusapan pa rin natin yung about Jesus once and for all sacrifice. Pag wala na po yung talab sa atin, maaaring dumating yung time na wala na tayong pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga po, lagi natin dapat pinapag-aralan, binabalikan what Jesus did on the cross. The revelation of the cross. Dahil sa krus ng Kalbaryo, lahat ng tao, lahat ng kanilang kasalanan, lahat ng kasalanan sa daigdigan ay idinagan sa ating Panginoon Yesus. So dito, how to love Jesus passionately, you must realize your great debt. Acknowledge your sinfulness. Kaya po kapag tayo mag-share ng gospel, una dapat maunawaan ng taong sinishare natin kung gaano sila kasama. Si Simon Pharisee. Bakit ganun yung kanyang pagiging self-righteous? Hindi niya kasi nauunawaan na siya yung makasalanan din. Iniisip niya na siya ay hindi kagaya ng babaeng ito. Kasi kung si Simon Pedro talaga sabi ko, si Simon Pharisee mismo, nauunawaan niya yung kanyang abang kalalagayan sa harapan ng Panginoon, paano po kaya siya magiging host doon sa event na yon? Baka naibigay niya yung pinakamainam na pagtanggap sa Panginoon. Pero ang katotohanan, ni wala nga siyang inihandang basin. Hindi niya nga po binigyan ng oil perfume ang Panginoon. Hindi niya nga po iginalang. At sabi pa nga po ng mga Bible scholars, meron siyang pagtatangka na ipahiya si Jesus. So nakita po natin doon, kapag pala nauunawaan mo, ganito yung buhay ko dati. Sino po yung nagpapasalamat na siya'y binago ng Panginoon? Amen. Kung naunawaan natin yon, grabe yung pagmamahal natin sa Panginoon. Hindi natin ipagpapalit yung pagmamahal natin sa Kanya sa mga panandaliang bagay sa mundong ito. At kung ikaw naman ngayon ay hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Lord and Savior, this is the right time. Sinasabi ng Panginoon sa'yo, lumapit ka kay Jesus kagaya ng babaeng ito. Nagpapakumbaba, lumalapit sa Panginoon at hindi tayo itataboy ng Lord. Pangalawa po, how to love Jesus passionately. You must realize your utter inability to repay your debt. You must realize your utter inability. Yung kawalang kakayanan mo na bayaran ang kasalanan mo sa Panginoong Yesus. Ano po? Your utter inability to repay your debt. Pag sinasabi po kasi natin utang, yun nga po yung kasalanan natin. Bakit natin hinahayag ang message of the gospel? Habang tayo naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. God is calling the church to share the gospel, to evangelize. Bakit po? Kasi ito po yung kinakailangang marinig ng mga tao. Na may pag-asa kay Jesus. Na may pag-asa kay Jesus. Kinakailangan marinig ng tao na may nagmamahal sa Kanya. Kinakailangan marinig ng tao, tanggapin ng tao, panampalatayanan ng tao na si Jesus lang ang magbibigay ng buhay na walang hanggan, kapatawaran sa kasalanan at kaligtasan. Ang ating pong buhay, mga minamahal ko po mga kapatid na narito, napakaikli lang. Di po ba? At nagpapasalamat po tayo sa Diyos kung tayo ito magab kay Jesus, meron tayong buhay na walang hanggan. Pero what about the others? Kaya mahalagang pag share natin ang gospel, sinasabi natin, ito yung bad news. Lahat ay makasalanan. Walang kakayanan ng tao para bayaran ang kanyang utang sa Diyos. Walang kakayanan ng tao para i-redeem
i-purchase ang kanyang kaluluwa mula sa kamatayan patungo sa kaliwanagan. Walang ibang kaparaanan kundi ang pananampalataya lang kay Jesus. So itong babaeng ito, bakit grabe yung pagmamahal niya sa Panginoon Jesus? Kasi alam niya, hindi niya kayang patawarin ang kanyang sarili. Hindi niya kayang magkaroon ng bagong buhay kung hindi po siya lalapit sa Panginoon Jesus. Apart from Jesus Christ, there is no hope. Apart from Jesus Christ, there is no future. So nakita natin, balikan natin yung kwento. Kaya po sabi dyan, sa verse 48, at sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ang kakayanan ni Jesus na magpatawad ng kasalanan dahilan kung bakit po tayo ay may kumpiyansa. Kung dumating man yung time na tayo bawian ng buhay, doon tayo sa langit pupunta. Yan po dapat ang pinaka-secure natin. Ikaw kapatid na narito, kung hindi ka pa sigurado kung saan ka pupunta, pag ikaw ay nabawian ng buhay, kaya ka narito para bigyan ka ng Panginoon ng assurance na walang ibang kaparaanan kundi manampalataya sa ginawa ni Jesus. Yan yung mensahe na dapat natin ipinapangaral. Na kung dumating man yung time na tayo umuwi na sa ating tunay na tirahan, may assurance ka na papunta ka talaga sa heaven, papunta ka sa langit. So itong babaeng ito, nandun po yung kanyang utter inability to repay her debt. Makasalanan siya. Iniiwasan ng tao. Wala ng pag-asa. Pero may isang Jesus na alam niya, compassionate, nagmamahal sa kanya. Number 3, ito po yung last. How to love Jesus passionately in this passage. You must trust totally His grace to forgive our sins. You must trust totally His grace to forgive our sins. Yung kakayanan ni Jesus na magpatawad ng kasalanan. Lahat naman po tayo, nagkakasala. Hanggang nasa lupang katawan tayo, meron pa rin po tayong ability to sin. Pero yung ating pong buhay dati, our old nature, our sinful nature, bago tayo magkaroon ng pagkakilala kay Jesus, wala tayong kakayanang wala tayong kakayanang mapalaya sa kasalanan. Tayong alipin ng kasalanan. Alam niyo po ba yon? Nung bago tayo makakilala kay Jesus, alipin tayo ng kasalanan. Kaya kahit ano po yung gusto natin gawin, nagagawa natin. Gusto natin maging mabait, hindi natin magawa. Kasi nga po, alipin tayo ng kasalanan eh. Pero, ang good news po, nung si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, ano pong nangyari? Napawalang bisa na po yung pagkaalipin natin sa ating kasalanan. Meron na tayong kakayanan to overcome the power of sin. Meron tayong kakayanan mag-refuse sa kasalanan. May kakayanan na po tayong mamuhay sa kabanalan. Dahil meron na pong banal na spirito na naninirahan sa atin. Nanirahan sa atin ang Holy Spirit nung tayo po'y kumilala kay Jesus. So, trust His grace. Trust totally His grace. We are all saved by grace. Di ba? Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For by faith, you have been saved. For by grace, you have been saved through faith. Hindi po sa mabuti nating gawa. Ito yung mabuting balita na dapat natin i-share. Habang tayo naghihintay sa muling pumabalik ng Panginoon, we must prepare for eternity. Sa ano pong kaparaan tayo mag-prepare sa eternity? Unang alamin mo, ako ba'y pupunta talaga sa langit? Maraming pong mga tao nakakatakot, hindi po nila alam kung saan sila pupunta pag sila po'y lumisan sa mundong ito. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Akala po ng mga tao, pag namatay, lahat papunta sa heaven. That is deception. Akala ng mga tao pag namatay, wala lang. Total annihilism. Annihilated tayo. Ibig sabihin, wala lang. Ano na, parang bula na. Pero anong katotohanan sabi ng salita ng Panginoon? Matapos mamatay ng tao, tayo haharap sa hukuman ng Diyos. So ikaw na nakikinig ka ng salita ng Panginoon, one way to prepare for eternity is for you and me to make an assurance na talagang tayo po ay kay Jesus. Na kapag dumating yung time na huminto yung puso natin sa pagtibok, doon tayo sa langit. At paano tayo pupunta sa langit? Ano po sabi? Kinakailangan po, John 14 verse 6, I am the way and the truth and the life.
No one comes to the Father except through me, sabi ni Jesus. And one way also to prepare for eternity is to share the gospel to our loved ones. Sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, sa mga tao na nangangailangan ng pagliligtas ng Panginoon. We must trust totally His grace. The deeper we understand and acknowledge our sinfulness and God's forgiveness, the deeper our love toward God. Diba kapag naunawaan mo yung gravity ng iyong kasalanan at yung labis na pagmamahal ng Diyos sa'yo, diba hindi mo ba siya mamahalin ng lubusan? Yung grabing kasalanan ng Diyos ay mas nag-abound ang biyaya ng Diyos. Yung akala mo wala ka ng kakayanang magbagong buhay, ikaw na patapon ng buhay mo. Nag-a-addict, naninigarilyo, pumapatay, diba? Pero ikaw ay nakarinig ng mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. Nalaman mo ngayon, may pag-asa pala kay Jesus. Nalaman mo ngayon na wala palang maitim na kasalanan hindi kayang bayaran ng mapupulang dugo ng Panginoong Jesus. Nalaman mo ngayon. So kapag nalaman mo yon, grabe yung pagmamahal mo sa Diyos na nagligtas sa'yo. Amen? Huwag mawawala po sa atin yun. Minsan po kasi naging complacent tayo. Ito yung sinasabi ko sa aking sarili at sa bawat isa po sa atin. Naging complacent tayo na tinitake natin yung salvation natin na lightly na lang. Pero pag naunawaan natin, grabe yung pinambayad sa atin. Grabe din yung pagmamahal na ibibigay natin sa ating Panginoon. If we understand who we are before we got saved, mas deeper yung pagmamahal at pagsamba natin sa ating Panginoon. Nakita natin yung kanyang genuine repentance ng babaeng ito. Ang hinihiling lang naman po ng Panginoon sa atin, magsisi talaga tayo sa ating kasalanan. Yung repentance, yung pagsisisi, yung lubusang pagtalikod sa kasalanan, at kaya po tayong baguhin ng ating Panginoong Yesus. Sincere repentance receives real forgiveness. Kaya po ngayon as we assess ourselves, kamusta na ang kalagayan natin? Yung ating po bang pagsamba sa Diyos ay humahalimuyak. Kung tayo po'y tunay na nagmamahal sa Diyos, humahalimuyak ang ating pagsamba. Ang nais lang po natin i-please sa buhay na ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Lalo po tayo naghihintay sa Kanyang muling pagbabalik. Nais natin, makita tayo ng Panginoon, dinadatnan niya na ginagawa yung Kanyang kalooban. Yung talagang labis ang pagmamahal sa Diyos. Meron nga po isang kwento, may pastor na, yung pastor na yun, meron siyang grandma, meron siyang lola. At yung lolang yun, talagang nakita niya yung halimbawa ng pagmamahal kay Jesus. Kasi kapag po kinakausap yung lolang yun, talaga siya ay mahal na mahal niya. Kinoconfess ng kanyang bibig. At damang-dama sa puso yung pagmamahal na, mahal na mahal ko si Jesus. Oh, I love Jesus. Lagi po siyang ganyan. Kapag halimbawa, nagluluto lang po siya, nagpapasalamat siya. Thank you, Jesus. Kahit daw hindi maganda, kahit daw may nakalimutan siyang ingredients, sasabihin niya, thank you, Jesus. I love Jesus. Dahil hindi niya pinabayaan na yung niluluto ko ay hindi maging malas. So sa bawat ginagawa ng babaeng yun, siya lagi nagpapasalamat, I love Jesus. Talagang makikita mo yung kanyang desire na talagang parangalan, mahalin ng Panginoong Yesus. Hanggang sa niyaya po niya yung kanyang lola na manood lang po ng isang play sa theater. Diba? So ngayon po, nanonood po ng play yung lola dun sa theater, kasama po ng kanyang mga kamag-anak. Hindi po mapakali yung lola at siya po ay nalulungkot. Sabi niya, La, bakit ka ganyan? Ba't hindi ka nag-enjoy? Hindi ka ba nag-enjoy? Sabi niya, naku, paano pag nadatnan ako ni Jesus na nanonood dito? Diba sabi niya, anong mangyayari sa akin? Ayoko, doon na lang ako sa bahay ko, doon na lang ako mananalangin. Huwag ko masabihin yung kanya talagang pagmamahal sa Diyos, yung aware siya, gusto niyang, hinihintay niya si Jesus, na dumating na gusto niya, madatnan siya ng Panginoon Jesus na ginagawa yung kanyang kalooban. Diba? Hindi ko naman po sinasabing masama yung manood ng ganung mga bagay. Yun naman po yung theater play, Ibig ko lang po sabihin, sa lahat ng ginagawa natin, dapat nandun yung ating pag-a-anticipate na darating ang Panginoon any moment. Diba lagi po binibigyan ng emphasis ni Brother Eddie, pag ang rapture, walang sign. Diba lagi niyang binabanggit na tayo malapit ng doon, na tayo po'y nasa last days na. Kasi nagsimula nga po yung last days, doon pa po sa panahon ng mga apostol. Nung si Jesus ay bumalik sa langit, yun simula na po ng last days. Ano na pong panahon tayo ngayon? So we are in the last day of the last days. So habang naghihintay tayo sa muling pamabalik ng Panginoong Jesus, huwag mawawala sa atin yung pagmamahal natin sa Kanya. Yung daily
kausapin mo siya, manalangin ka, magbulay ka ng kanyang mga salita, lagi mong bantayan ang iyong sarili. Kasi marami po talagang pinapakawalang distraction ang kaaway sa atin. Yung pagmamahal natin sa kanyang mga salita, pag hindi tayo nagbantay, mamaya po, hindi na natin mahal ang kanyang mga salita, hindi natin sinusunod ang kanyang mga salita. So, let us be reminded how brief our time here on earth. Diba? Napakaikli lang ng buhay natin. Gawin na po natin yung pinakamainam, yung pinakadalisay na pagsamba. Kagaya po ng babaeng ito, ginrab niyo yung opportunity na maibigay sa Panginoon ng pinaka-the best. Kasi naiisip niya marahil, yun na yung pinaka-magagawa niya. The least He can do to honor and glorify Jesus for forgiving her sins. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Tayo po natin tumuli sa oras na ito. Awitan lang po natin yung alabaster jar. Na po, ipag atin pong awitin. Tayo po yung babaeng yon, di ba? Tayo po yung babaeng yon na hindi deserving. Tayo po yung babaeng yon na makasalanan, hopeless, sinless. Pero nung nakita natin yung pagmamahal ni Jesus, yun nadama natin na ito yung Jesus na tunay na nagmamahal sa akin, na kaya magpatawad ng aking kasalanan. Tayo din po yung babae na yon na magdi-decide na, Panginoon, we will offer the best worship unto you. We will offer our lives to you, Lord. Ito po nag-iisa namin buhay, Panginoon, sa iyo to, at nais po namin may alay ng buong buo sa iyo. May alay ng totohanan sa iyo. Awitan po natin ang ating Panginoon sa oras po nito. Pasalamat lang po tayo sa Lord. This alabaster jar. This alabaster jar is all I have of worth. I break it. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful. You're far more beautiful. More precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my joy. Like you spilled your blood. Like you spilled your blood. I spill my
With this so little, Lord, that I have. With this so little, Lord, that I have. With this so little, Lord. With this so little, Lord, that I got. I promise to love you. I promise to love you. I promise to serve you more. How can I repay you for this, Jesus? How can I repay you for this? With this so little, Lord, that I have, all that I have, all that I have is a song that you gave for the last time. With this so little, Lord, that I have, with this so little, Lord, that I have, with this so little, Lord, that I got. I promise to love you. I promise to love you. I promise to serve you more. I promise to love you. I promise to love you. I promise to serve you more. I promise to love you. I promise to love you. I promise to serve you more. Yes, Lord, we bless your name. We bless. They magnify in our lives, in our midst, Lord. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. You have chosen us. You have adopted us, O God, and you redeemed us from the curse of law and the curse of sin and death. Lord, right now we are grateful. Our hearts are full of joy, O God. What a great salvation we have in Christ Jesus. And this is our promise unto you, Lord, that we will live to honor you and to bless your name, to worship you. Our lives, Lord, is a living, holy, pleasing sacrifice unto you, God. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat binabalik mo kami, Panginoon, sa realidad. Kung saan mo kami, Panginoon, hinango. Kung nakakalimutan po namin, Panginoon, na pasalamatan ka. Kung nakakalimutan namin, Panginoon, na grabe po yung presyo ng pinambayad mo, Panginoon, sa amin, ang yung precious blood of Jesus. Kami po yung humingi ng tawad right now, Lord. And we ask that you will continue to rekindle in our hearts that passionate love for you. Kung gaano mo kami kamahal, Panginoon, naway magawa din naming mahalin ka ng buong puso, buong kalwa, buong lakas at pag-iisip. Kapatid, sa oras na ito, narito ka, hindi aksidente. Nangungusap sa iyo ang Panginoon. Mahal na mahal ka niya. Kung nakikita mo sa iyong sarili na wala ng pag-asa, kung nakikita mo sa iyong sarili, you're utterly helplessness, hopelessness. Right now, God is inviting you to humble yourself before God, to admit your sins, and to repent from it. Kapatid, sa oras na ito, bakit hindi mo sabihin ang panalangin ito, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay, maging sa aming mga tagapanood right now, Lord, through online live stream, Lord, we pray, naniniwala po kami, you are limitless, God, hindi ka pang confine ng distance. Lord, we pray right now, O God, patuloy mo po nakilusin ang puso ng mga taong nakikinig sa oras po na ito. Dalhin mo po kami sa mas malalim, O Diyos, na pagsisisi, pagpapakumbaba, Panginoon, at aminin namin sa aming mga sarili na wala kaming magagawa para iligtas, O Diyos, ang aming kaluluwa na papahamak sa impyerno. Kapatid, sa oras na ito, sabihin mo, iusal ng iyong bibig, ng iyong labi, ng may pananampalataya ang pagtanggap sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, narito po ako. narito po ako. Isa po akong makasalanan. Isa po akong makasalanan. Wala po akong kayang gawin Wala po akong kaya. upang iligtas ang aking sarili. Iligtas ang aking sarili. Salamat po Salamat
Salamat sa iyong labis na pag-ibig sa iyong labis na sa akin. sa akin. Salamat po Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at biyaya mahal at na sa oras na ito, sa oras na ito. ang aking puso ay nagpapakumbaba. Ang aking puso Inaamin po, O Diyos, ang aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako. Pinagsisisihan ko po pinagsisisihan. ang lahat ng kasalanan iyon. At sa oras po na ito, nananampalataya po ako, Panginoong Yesus, na ikaw ang anak ng Diyos, na nag-alay ng iyong buhay sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay, napalibing, at muling nabuhay upang akong makasalanan ay magkaroon ng kapatawaran, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang aking Diyos, aking Panginoon, aking tagapagligtas. Magmula ngayon, pagharian mo na po ako at manahan sa akin ang banal na Espiritu. Marami po salamat. Ito pong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord, salamat po sapagkat alam namin bukas po, Panginoon, ang linya mo, Panginoon, sa oras na ito. Naniniwala po kami sa bawat babae at lalaki na sinserong nagsuko ng kanilang mga buhay sa iyo. Ikaw po ang Diyos na matapat na ginawaran na po kami ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Lord, I pray sa amin pong pag-a-anticipate sa iyong second coming, God. Ihanda mo po ang bawat isa sa amin. Wala ni isa man sa amin ang ma-deceive ng kaaway. Lord, continue to ignite our hearts to love you more and more, to know you more and more, O God, to be passionate seekers of your will, O God, to be passionate chasers of your presence, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na araw-araw patuloy namin may sa kabuhay ang lahat ng tinuturo mo sa iyong mga salita. Patuloy mo, Panginoon, ilagay sa puso namin yung desire na patuloy na maging nagpabago sa iyo, Panginoon, to walk in holiness, O God. Grant us the power, precious Holy Spirit, to do your will. And even, Lord, use us, Panginoon, as a vessel upang ang mensahe na iyong pagliligtas ay maihayag sa aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak, Panginoon. Bigyan mo kami ng boldness, Lord, to stand firm in our faith, O God. Sa anong pong pagtatangka ng kaaway, O Diyos, maraming nga pong tinatamaan ng spiritual pandemic, O God. But Lord, preserve your people in this church, O God. Preserve our life, O God. Preserve our growing relationship with you, Panginoon. Dinadalangin ko rin po right now, Lord, ingatan po ang bawat isa sa amin. Ano man po yung pangangailangan namin, Panginoon. Rest assured, nandun po yung aming confidence, O God, na ipoprovide mo lahat ng pangangailangan na yung mga anak. Kinokobera din po namin na yung mapupulang dugo ang bawat pamilya, ang bawat miyembro po ng JL Gawan, even our relatives here and abroad. Let your mighty protection be upon us, O God. Walang anong pong gawatang ka ng kaaway o ang makapananig sa aming mga buhay. Even this threat of COVID-19 virus, Lord. Sino man po yung mga kamag-anak namin, mga members namin, O God, na ngayon po ay nakakaranas po ng symptoms, nakakaranas po, Panginoon, ng threat of this pandemic, O God. Lord, we pray. Release right now your healing touch. Release right now your healing touch, O God, in Jesus' name. Maraming po salamat. Ingatan po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po ng marami, O God. Nagkakatiwala po namin sa iyo aming mga buhay. Indeed, Lord, we will live to honor you, to worship you, and to offer you a pleasing sacrifice. Tanggapin mo po lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila. This is our prayer with thanksgiving in Jesus' name. And all God's people say, Amen and Amen. Praise God. How can I repay you for this? With this so little, Lord, that I have, all that I am, all that I have is a song that you gave. With this so little, Lord, that I have, with this so little, Lord, that I have, with this so little, with this so little, Lord, that I got. I promise to love you. I promise to love you. I promise
Panginoon. Hallelujah. Minsan pa po tayong umawit at ideklara po natin ang katagumpayan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen! Praise God! So, isang mapagpalang umaga po sa ating mga mahal na kapatid. So, napakaganda po ng mensahe ng Lord, ano po, sa umaga nito. So, loving Jesus passionately. Mahal po ba natin ang Panginoon? Amen. Sana po, tulad po ng babaeng nag-alay ng pabango ng alabaster dyan sa Panginoon, nag-anoint doon sa kanyang mahal na Diyos, sa ating mahal na Diyos, ano po, inanoint niya, pinahida ng kanyang buhok ang kanya pong mga luha doon sa paan ng Panginoon. Ganun din po sana ang ating pong pagmamahal sa Diyos, pag tayo po ay
lumalapit sa Kanya. At sa atin pong pagbibigay, ngayon po sa umagang ito, tayo po ay babasa muna. Babasahin natin. So, napakaganda nga po nung awit kanina, yung sabi pinakadakila, pinakamahal o yung ihandog natin sa Panginoon. Yung inawit po natin, kanina, napakaganda po noon. So, yun nga po, sa atin pong pagkakaloob, basahin ko po ang Kawikaan, chapter 3, verse 9 and 10. Sabi po doon, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo sa Kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. So, tama-tama po ito. Sabi nga po doon, ihandog natin sa Panginoon. Ang Panginoon Diyos sa atin po, i-honor natin siya ng pinakamainam sa atin pong mga kayamanan na pinagkaloob din sa atin ng ating Diyos. Sa Kanya po nagmumula ang lahat ng ating tinatangkilik. Kaya naman po, marapat na ihandog natin sa Kanya ang pinakamainam, pinaka-the best, sa atin po mga buhay. At kapag yun nga po ay ating ginawa, sabi nga po doon ang pangako niya. So yung ating kamalig ay hindi nga po matutuyuan, aapaw. Nais po ba natin ang ating mga sisidlan ay umaapaw sa pagpapala ng ating Diyos? So katulad nga po ng babaeng yon, pinatawad po siya ng napakalaki ng Panginoon dahil kahit na nga po anong laki ng kanyang kasalanan, dahil sa laki ng pagmamahal niya sa Panginoon, ganoon din po pinatawad ang kanyang mga kasalanan. At sa ating pagkakaloob, kung gaano po ang ating nga po mga pinagkakaloob, inibigay, inihahandog natin ang the best sa Kanya. Ganoon din po natin makakamtan ang pinakamainam na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ang pagpapalang ibibigay niya sa atin, mga mahal na kapatid. So tayo nga po sa atin pong pagkakaloob, nandoon nga po yung ating puso na lagi po tayong handa sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. At sabi nga po doon, yun nga pong ating nga pong nabasa din yung Ikalawang Korinto, chapter 8, verse 12, sabi nga po doon, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang iyong nakayanan, hindi niya hihintayin na magbigay kayo ng higit sa inyong mga kaya, nang hindi ninyo kaya. So nandoon, tatanggapin ng Panginoon ang ating nga pong pagbibigay, pagbabalik ng pagpapala, pagbabalik ng ating tithes and offering sa Kanya. So nandoon po ang kamay ng Panginoon ay handang-handa po bukas para po tanggapin ang ating mga handog sa Kanya sa umagang ito. So nararapat lang po nating ipagkaloob sa Kanya. Kung naalala po natin yung pong ating pong seminar noon sa Tanawan, yung sabi nga po ni Pastor Alex Garcia. So yun nga po, para daw po natin demonstrate our spiritual preparedness, para po daw tayo ay maging isa na po yung prepared sa ating buhay. So yun pong ating treasure, ibigay daw po sa Panginoon dahil yun po ay para sa Kanya. Dahil yun ay galing din po sa Kanya, kaya marapat nga po natin ibalik sa Kanya yun. Amen po ba? Yun po ang isa na po yun sa king para po sa demonstration ng atin pong paghahanda sa atin pong eternity. So tayo po ay manalangin sa atin pong mga ikakaloob sa Panginoon. Atin pong ipanalangin ito. Salamat Panginoon. Sa umagang ito, dakilang Diyos at aming amang nasa langit. Tunay nga po na ikaw ay Diyos na mabuti, Diyos na tapat, Diyos na makapangyarihan, Diyos na walang hanggan. Marapat ka namin pasalamatan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na napakabuti. Wala kang katulad, Panginoon. Marapat lang namin na ihandog, ibalik sa iyo, ang para sa iyo, Panginoon.
Kami po ay nagpapasalamat sa mga pagpabala, sa mga biyaya mo na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, O Diyos, nawa kami, kung kami man po ay nagkukulang sa pagbibigay, pagbabalik na ito, humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang na ito. Salamat po, Panginoon, nananampalataya kami na sa umagang ito, kami nga po ay patuloy mo pong pinagpala na higit ng iyong salita. Salamat sa mga salita mo na aming narinig. Tunay nga po, maranasan namin, magawa namin, Panginoon, na tulad ng isang babaeng iyon na inihandog ang lahat-lahat sa Panginoon, ang kanyang business na gagawin, Panginoon, para sa iyo. Ganon din po, Panginoon, kami. Sa umagang ito, amin pong inihahandog ang pinakamainam sa iyo. Salamat ng maraming. Tunay na ang lahat ng iyon ay nanggaling lang sa iyo. Kaya marapat lang na ikaw ay ibalikan ng lahat ng iyon ang para sa iyo. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid na tunay na sa iyo ay muli ay nagbabalik sa iyo pong iglesyang ito. Salamat sa mga kapatid namin na dinala pong muli ang kanilang mga panyapak para ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po, Ama, at patuloy nga po ang aming pong mga handog, mga kaloob na ito. Ito po ay maging mapagpala, Panginoon, mabigyan ng patuloy na magamit, Panginoon, sa iyo nga pong ubasan para nga po ang iyong salita ay patuloy na maibahagi ng iyong mga lingkod dito po sa buong GIL Pawan. 4 na pong barangay, ito nga po ay aming dalangin na ito ay malasipan, mabigyan ng panahon ang mga paghahayag ng iyong banal at buhay na salita. Salamat, Panginoon. Salamat ng maraming sa iyong mga anak, sa iyong mga lingkod. Patuloy mo pong pagpalain ang mga pangangailangan ng iyong anak. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay na iyon. Kaya naman ang aming dalangin, patuloy mo pong isupply ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa ng mga anak mo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po, O Diyos, ang DIL Church Worldwide. Pagpalain mo po ang bansang Israel. Pagpalain mo ang bansang Pilipinas. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aming pong DIL Church Worldwide and Family. Pagpalain mo po ang DIL Church Pawan, Panginoon, Ministry. Salamat, Panginoon. Iyo po, dinadalangin namin. Tinitiwala sa iyo ang lahat na tunay nga po na tinugod mo po ang lahat ng aming mga kahilingan sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila sa iyong pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Habang po tayo nagkakaloob, ilan lamang pong mga paalala. Sa susunod na linggo na po, ang pinakahihintay natin lahat. Ano pong meron sa linggo? Anniversary. Yes, ang atin pong worldwide anniversary. 42nd anniversary na po ng Jesus is Lord Church Worldwide. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang faithfulness, goodness. Ano po sa JIL Church Worldwide? Tayo po yung 42 years na by God's grace. Kaya po lahat ay iniimbitahan. So, darating pong linggo, alauna po ito. So, because po ng ating nararanasang pandemic, ito po ay online. Mapapanood po natin online. Ito po ay alauna ng hapon. Live po ito sa JIL Church Worldwide FB page. Meron din po sa official YouTube channel po ng Jesus is Lord Church. At meron din po sa Channel 33 Light TV po sa may mga cable po. So, dun po natin ito mapapanood. 1 p.m. po. Pero sa umaga po, meron pa rin po tayong service dito po sa ating church. 8 a.m. pa rin po. So, sa lahat po, praise. Lahat po ay ini-invite. Na tayo po ay dumalo sa ating pong anniversary. Kahit po tayo nasa bahay, kung gusto pa rin po natin ma-experience, yun pong parang mga may latag sa sahig, para ma-experience tayo nasa luneta. Pwede naman po tayo sa garden, manood. Sa ating mga bakuran, maglatag po tayo.
Kung walang garden, pwede naman po sa loob ng bahay, maglatag po tayo. So, pwede naman po, tayo na po ang bahala as long as mapanood po natin ang live stream ng ating pong anniversary. Amen po? So, yan lang po ang aking paalala. And of course po, ang ating pong mga gawain every weekdays. Paalala po, every Wednesdays, ginagana po ang ating Night of Hope and Miracles via JL Tanawan Facebook page, 7:30 po ng gabi. Every Thursdays po ang ating prayer meeting via Zoom, 6:30 p.m. po. And every Fridays po, Night of Power sa JL Batangas Province Group, 7:30 din po ng gabi. So, yan lang naman po. Tayo po tayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, minsan pa po, palakpak, mga para sa ating Panginoon. Patuloy po tayong magpasalamat sa Kanya. Thank you, Jesus. Ang papupuri pa sa salamat. Ibangin sa Diyos lamang. Sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay. Sa'yo lamang, O Diyos. Maraming salamat, O God, sa umagang ito na kung saan, Lord, dinala mo ang aming mga panyapang, ang aming buhay, O God, sa lugar na ito upang ikay mapapurihan at mabigyan, Lord God, ng pinakadalisay, pinakamainam, at pinakahusay na handog, Panginoon, para sa iyo. Lord, tunay nga po, maraming salamat sa mga ginagawa mo, sa patuloy mong gagawin pa, O God, sa buhay ng bawat isa. Maging, O God, sa pagtanggap sa amin, bagamat kami makasalanan, O God, nariyan ka, patuloy kaming binibigyan ng pagkakataon, O God, upang magbago, upang mahalin ka, O God. Hallelujah. At tunay nga, Lord, maraming salamat sa mga salita mo na patuloy niyong itinatanim sa aming mga puso at isipan. Tunay nga, Lord, na hindi lang namin ito mapakinggan, bagkus, Lord, makita, malakaran, maisabuhay, at patuloy, Lord God, na madatnan mo kaming tapat at na naghihintay sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat. Maging sa mga tao na dumalo sa oras na ito, tunay nga, Lord, patuloy niyo silang i-bless, patuloy niyo silang ingatan, patuloy niyo sila, Lord God, gabayan, O God. At huwag niyo hayaan, Lord God, na sila'y sumuko. Huwag niyo hayaan, Lord, ang bawat umaten ngayon ay panghinaan ng loob. Bagkus, Lord, nandun yung pagiging matatag na ilalaban nila, Lord God, ang relasyon niya para sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat maging sa mga tumayo, O God, sa Worship Arts Network, Panginoon. Patuloy niyo nga pagpalain ang buhay ng bawat isa. Tunay nga, Lord, na lagi namin gawin, Lord God, kung ano yung pinaka-the best. Dahil, Lord, kung ano yung pinaka-the best, O God, yun yung gusto mo, yun yung nais mo sa buhay ng bawat. At yun yung gusto mong makita sa puso ng bawat isa sa amin. Kaya, Lord, tunay nga na maraming salamat. Maging, Lord God, sa mga nag-diet sa oras na ito. Tunay nga, Lord, na ibalik niyo sa kanila ng siksik-liglig at umaapaw, O God. At, Lord God, tunay nga, kung ano man yung mga pinagdadaanan nila ngayon, kung ano man yung mga hanap buhay nila, Lord God, alam ko po, Lord, na ikaw magpupuno at patuloy na magbibigay at magkakaloob sa buhay ng bawat isa sa kanila. Kaya, Lord, sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. Praise God. Taas pa natin ang ating mga kamay. Tanggapin po natin ang basbas na galing sa ating Panginoon na
patuloy nating maranasan ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang masaganang pagpapala ng Diyos Anak ang aming Panginoon Kristo, at ang mayamang pakikisan ng Santong Espiritu sa ating lahat, maging sa ating buong sambahayan ngayon, at